Mas madaling patawarin yung taong umaamin kaysa sa nahuli mo na nga nagsisinungaling pa rin. Real talk lang kabeshi, makinig ka ng mabuti. Gusto ko lang ibahagi sa iyo ang isang mahalagang aral na natutunan ko sa pagdaan ng panahon. Alam mo, mas madaling patawarin yung taong umaamin kaysa sa nahuli mo na nga nagsisinungaling pa rin. Parang sa pelikula lang, di ba? Pero totoo ito, hindi lang sa screen kundi pati na rin sa totoong buhay. Sa ating buhay, hindi maiiwasan ang mga pagkakataon na magkakamali tayo o may magkakamali sa atin. Normal lang yan kabeshi, parte yan ng paglalakbay natin. Pero, ang mahalaga, kung paano natin haharapin ang mga pagkakamaling yun. At dito pumapasok ang halaga ng pag-amin at pagiging tapat. Pag-isipan mo kabeshi, kapag may nagkamali sa'yo at agad silang umamin at humingi ng tawad, di ba mas madali para sa'yo na maintindihan sila at magpatawad? Yung honesty nila nagpapakita ng sincerity at pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Nagbibigay ito ng daan para maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan at maghilom ang mga sugat. Sa kabilang banda, kung nahuli mo na nga sa akto tapos nagsisinungaling pa rin, doble ang sakit, di ba? Parang insulto na rin sa intelligence mo at sa trust na binigay mo. Ang pagpapatuloy sa kasinungalingan ay nagpapalala lang ng sitwasyon at nagpapahirap sa proseso ng pagpapatawad. Kabeshi, mahalaga rin na tandaan natin na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkamali kundi para rin sa atin. Bakit? Kasi ang pagbitbit ng sama ng loob at galit ay parang pagdala ng mabigat na pasanin na unti-unting kumukonsumo sa ating kasiyahan at peace of mind. Ang pagpapatawad ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa bigat na yun. Pero kabeshi, hindi ibig sabihin na okay lang ang magkamali ng magkamali dahil lang sa handa tayong umamin at humingi ng tawad. Ang tunay na pagbabago at pagunlad ay nangyayari kapag ginamit natin ang mga pagkakamaling ito bilang aral para hindi na maulit pa ang mga ito sa hinaharap. At sa ating mga sarili, maging tapat din tayo. Kapag tayo ang nagkamali, maging matapang tayo na aminin ito at humingi ng paumanhin. Ito'y hindi tanda ng kahinaan kundi ng lakas ng loob at integridad. Ang honesty at openness ay susi sa pagbuo ng mas malalim at meaningful na relasyon sa ating pamilya, mga kaibigan, at mahal sa buhay. Kaya kabeshi, sa susunod na magkaroon ka ng pagkakataon na pumili sa pagitan ng pag-amin at pagtakip ng pagkakamali, alalahanin mo na ang pagiging tapat ay may kapangyarihan na magpatawad at maghilom. At sa bawat pagkakamali, may pagkakataon tayong maging mas mabuting tao. Let's choose honesty, forgiveness, and growth. Maraming salamat kabeshi sa palaging pagsubaybay at sana'y meron kang natutunan. Ako si Vice, ang inyong taga-advice.